Ang bango mo naman, sir. Bati ko kay Itong na marahas na kinukuskos ang tuwalya sa kanyang buhok. 5 taon na kaming kasal, ngunit ang pagkasabi ko sa lalaking ito ay hindi nagpapago. Tila lalo nga yatang tumitindi. Kunway umismid siya bago umupo sa isang bahagi ng kama, kumuha ng boxer sa drawer na siyang nagsisilbing side table at patungan ng cellphone namin at laba lamp. Tinanong niya ako kung papatay na daw ba ang ilaw. Mamaya na, ako na magpapatay. Sasaglitin ko lang yung anak mo. Uminom ka na maraming tubig, ha? Kindat ko sa kanya na bumangon sa pagkakahiga sa kama. Ngunit bago tuluyang umalis ay kinintalan siya ng halik sa leeg. Sinabi niyang wag raw akong magtagal. Hampas lang sa puwet niya ang sinagot ko nang tanggalin niya ang towel sa bewang at nagsuot ng boxer. Tuloy-tuloy na lumabas ng silid at pinuntahan ng pakay. Bukas pa ang ilaw sa side table ni Lian. Abala ito sa pagsusulat ng kung ano sa notebook. Tulog na, gabi na oh. Sita ko sa kanya. Ibinaba ng 10 taong gulang kong anak ang hawak at hinatak ang kumot na nasa paanan. Mama, namimiss ko yung mga kwento mo bago ko matulog. Ungot nito sa akin na kinangiti ko ng maluwag. Parang matanda ka na ata sa mga fairy tales, anak. Sagot ko na umupo sa kanyang tabi. Tulad niya sumandal sa headboard. Siniksik niya ang katawan sa akin. Kinuskos ang ilong sa balikat ko. Kahit nakakatakot, mama. Ngayon lang. Anito na kinatawa ko. Saglit akong tumingin sa oras ang pandingding bago binalik ang mata kay Lian. Hawig na hawig ni Lian ang kanyang ama. Babaeng bersyon lang. Hindi ko maiwasang halikan siya sa tungki ng ilong. Naglalambing ang dalaga ko ah. Sige. Tapos nito matulog ka na. Hindi porket Sabado bukas magpupuyat ka. Kunway sit ako na kinabilog ng kanyang mga mata. Ano ba? Ito. Nangyari sa akin to ng grade 3 ako. First time kong makakita ng paper dolls na Sailor Moon ng team. Tinanong ko yung kaklase ko kung saan niya binili. Noon kasi big deal sa mga batang babae ang paper dolls at Sailor Moon. Sabi niya nabili niya sa talipapa nila, malapit sa bahay nila. Kaso yung papunta sa kanila 20 minutes din ang layo sa school at kailangang sumakay ng jeep. Dahil inosente pa ako noon at bata, isa pa naiinggit ako na siya lang yung meron nun at ako wala. Kaya kinulit ko siyang samahan ako sa kanila. Tapos kung pwedeng ihatid niya ako sa sakayan, pumayag naman siya. Hindi ko lang inaasahan na aabutan kami ng dilim. Pinupuno kasi ang jeep sa paradahan. 5:00 ng hapon yung uwian namin. Pasado 6:00 na kami nakarating sa talipapa nila. Nakabili naman ako, piso bawat isa. 10 piraso ang binili ko. Pabilik na kami sa sakayan ng jeep kaso walang nakaparada naman. Wala ring tricycle. Habang naghihintay kami, yung kaklase ko pansin ko ang pag-aalala niya kasi magagalit raw yung mama niya. Alam daw noon ang oras ng uwi niya at siya ang toko sa pagsasaing. Yung bahay nila, mga 10 minutes rin ang layo sa talipapa. 7:30 na noon. Tendang-tenda ko pa kasi panay tingin ko sa relo. Sabi ko, sige, ako na lang ang maghihintay ng jeep. Bagamat nag-alinlangan siya, wala pa rin siyang nagawa. Mas nanaig yung takot na mapalo ng nanay niya. Natural yun. Nahiya pa nga ako kasi dahil sa akin, kaya siya nahuli sa pag-uwi. Umalis rin siya agad, nanakbo pa nga. Habang naghahantay ng jeep, may isang tricycle na huminto sa harap ko. Bumabaro ng isang matandang babae. Nakatingin sa akin, tuwid. Kunot ang noo. Hindi ko na pinansin. Ang ginawa ko, lumapit ako sa tricycle at tinanong kung magkano ang isang biyahe. May sasabihin sana siya pero inunahan siya ng babae. May pabulong siyang sinabi tapos yung tricycle driver umandar na paalis na parang walang anuman, na parang hindi ako napansin. Nag-alala na ako kasi ilang minuto na lang, magka-8 na.
Nagpalingalinga ako kasi parang biglang tumahimik ang paligid at tila napakalayo ko na sa talipapa na pinanggalingan. Tapos yung mga tao sa paligid parang kumonte, parang unti-unting nawawala. Kinakabahan ako noon. Siyempre, hindi ako pamilyar sa lugar. Paano ako makakauwi kung walang masasakyan? Tiyak na papaluin ako ni mama na malamang nag-aantay na sa akin sa bahay. Kaya sinubukan ko maglakad-lakad. Sinundan yung kalsada. Umaasa na may makakasalubong na jeep o tricycle man lang. Saka ko lang napagtanto na liblib ang lugar na tinataha ko. Kahit may ilang kabahayan akong nadaraanan, may ilang bahay naman na may kuryente, kaso hindi ko maiwasang kabahan. Tapos nakarinig ako ng kung anong matinis na huni at mga kaluskos na nagmumula sa matataas na talahiban. Hindi ako tumigil sa paglalakad. Maigi kahit paano, may pailan-ilan na poste ng ilaw sa kalsada. Hindi gaanong madilim. Sa kabilang kalsada, nakita ko yung babaeng bumaba ng tricycle. Sumusunod pala sa akin. Napatigil ako. Hindi ko maiwasan na tignan siya. May mali kasi sa paglalakad niya. Parang bawat hakbang, unti-unti siyang yumuyuko sa lupa. Hanggang sa ilapat na niya ang mga palad sa lupa. Pagkapang na patungo sa akin. Siyempre nataranta ako. Natakot. Tapos napansin ko, hindi lang yung matandang yon ang nakikita ko sa paligid. May 5 tao pa akong nakikitang pagapang na lumalapit rin sa dako ko. Saglit kong tinigil ang pagkukwento at napatingin kay Lian. Nakanganga siyang tuon ng atensyon sa aking muka. Kung takot o pag-aalala ang nakarehistrong emosyon sa kanyang muka, hindi ako sigurado. Matyaga lang siyang nakikinig. Nagpatuloy ako. Tapos may umigpaw na isa sa kanila, paatake sa akin. Naitakip ko na lang ang mga braso sa muka. Ang inaasahan kong sakit ng katawan ay hindi nangyari. Sa halip, isang singasing o pag-atungal ang narinig ko. Nang tanggalin ko ang mga brasong nakasalag sa muka, nakita kong tumalsik ilang hakbang mula sa akin ng isang babae. Umuusok ang katawan. Tila nagliyab saglit ang mga braso at binti. Saka ko lang napansin, ang parang salaming tila pumaikot sa akin. Parang nasa loob ako ng isang bolang salamin. Nakita kong natigilan sila. Yung ilang nakapalibot sa akin, baka sa mukha nila ang pagtataka. May ilang nag-alinlangan na lumapit ngunit may ibang sumugod pa rin, paatake. Saka ko lang napagtanto kung ano sila. Mga taong tila nakausngal ang mga ngipin, nikahapaan ng mga kukong kulay itim. Mababalasik ang kanilang mga muka. Panay pilig nila ng ulo at sa bawat pilig, tumatalsik ang masaganang mga laway sa kanilang nakabukang bibig. Mga aswang. Akala ko kwento-kwento lang ni mama, hindi totoo, panakot. Ngunit, hala, parang katulad sa kwento ni Lola Poleng. Ani Lian na kinatango ko. Lola Poleng ang tawag niya kay Lola Paulina. Apo na kasi si Lian sa tuhod. Awa ng Diyos na abutan niya bago namatay ang Lola Paulina. Muli kong tinuloy ang pagkukwento. Tapos may ilang nagtangkapang atakihin ako ngunit lahat sila tumatalsik at umuusok ang mga katawan. Lumakas ang loob ko. Sinubukan kong hamigin ng sarili at tumakbo. Nagsisunuran sila sa akin. May ilang singasing akong naririnig. Tapos ang ilan at ilang pagtatalo. Nagtatalo-talo sila kung sino ang mas may karapatan na ako ay angkinin. Hanggang sa isang jeep ang naulingan kong paparating. Pinara ko. Naawa ng Diyos ay tumigil naman. Mabilis akong sumakay. Tila ba alam ng driver at ilang pasahero ang nangyayari. Umandar agad palayo ang jeep. Nahawakan pa ako ng isang babae sapagkat muntik na akong matumba. Hindi pa kasi ako nakakaupo sa pagsakay. Nakita ko pa na humahabol sila ngunit hindi nila magawang makasabay sa bilis ng jeep. Hanggang sa nakita kong tumigil sila sa pagtakbo pasunod na tila ba wala na silang kakayahan na makalagpas sa kanilang kinatatayuan. Saka ko lang nalaman na yun raw ang boundary ng barangay na iyon. Hindi na nila teritoryo ang kalsadang binabagtas namin.
Hindi ko na inintindi ang mga pasaherong halo ang pagtatanong at paggalit na sita sa akin. Bakit raw ako napunta roon ng ganoong oras ng gabi? Hindi ako nakasagot. Maging ang driver, pinagalitan ako. Pero halatang nag-aalala sila sa akin. Kaya hindi na ako nagtaka nung binaba ako mismo sa merkado ng driver, kung saan maraming tao. Katakot-takot pa ang payo nilang mag-ingat raw ako at huwag nang gumala pa sa susunod. Pinasakay pa nga ako ng tricycle na naghatid naman sa akin pa uwi. Pagtatapos ko sa kwento. Ano yun, mama? Aswang din yung kaklase mo, pinahama ka? Tanong ni Lian. Umiling ako. Hindi, tao siya. Isa pa, bata rin siya noon, ano bang alam niya? Kaya siguro siya nagmamadaling umuwi. Marahil bili ng kanyang mga magulang na bawal siyang gabihin sa daan. Pero naging magkaibigan kami. Hindi siya aswang, maging ang pamilya niya. Isang taon kasi pagkatapos noon, lumipat sila sa merkado, malapit sa school. Hindi na rin nila kinaya na may ganon silang mga kapitbahay. Tapos noon, lumipat naman kami ni Inay rito sa Barangay Malaga. Sinamahan na namin si Lola Poling mo kasi namatay na si Lolo. Wala siyang kasama kaya dito na kami tumira. Pagtatapos ko sa kwento. Buti na lang pala may shield ka, mama. Kaya nakaligtas ka. Ako kaya meron? Tanong ni Lian sa akin. Sinabi kong hindi ko alam upang hindi na namin mapag-usapan pa. Ang nanay ko kasi, hindi naman na ang kakayahang iyon kay Lola. Ngunit nang isilang ako, sinabi ng kaibigan ni Lola na si Lola Caridad na maaaring naipasa raw sa akin sapagkat samyong presa raw ang aking dugo. Di nagtagal, napatotohanan nga. Nang isilang ko si Lian, kinumpirma ni Lola Caridad na hindi samyong presa si Lian. Tumalon muli ng isang henerasyon ang kakayahang pamana sa aming angkan. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o hindi nang malaman kong hindi taglay ni Lian ang kakayahan ko. Lagi ko nalang dinarasal na sana mailayo si Lian sa mundo ng mga aswang. 10 taon na siya, awa ng Diyos. Wala pa siyang karanasan sa kababalaghan na labis kong pinagpapasalamat. Hinalikan ko si Lian sa noo bago sinabing magdasal siya bago matulog. Saka ko lang pinatay ang ilaw sa kanyang side table. Nang maisara ko ang pinto ng kanyang kwarto, tuloy-tuloy ako sa komedor, uminom ng tubig. Muling nanariwa ang alaala ng gabing yon. Hindi ko kinuwento kay Lian ng kabuuan. Mahirap na kong mamahay iyon sa kanyang isip. Nang makauwi ako sa aming bahay, akala ko tapos na ang kababalaghang naranasan. Ang hindi ko alam, sumunod pala sila sa akin pa uwi. Malalim na ang gabi nang nagising ako sa pagyugyog ni mama. Tinanong kung anong nangyari sa akin bago ako umuwi. Iyong totoo raw. Napagalitan niya ako nang sinabi ko ang katotohanan. Bakit hindi ko raw sinabi ang totoong nangyari? Ang nilahad ko lang kasi ginabi kami ng kaklase ko sa paghahanap ng paper doll. Hindi ko sinama ang pagtatangka ng mga aswang sa akin. Kasi sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwalang mga aswang talaga yun. May bahagi sa isip kong hindi pa rin buong naniniwala sa naranasan. Kasi nga akala ko, kwento-kwento lang sila. Panakot. Inaasahan kong patuloy akong papagalitan ni mama ngunit niyakap niya lang ako ng mahigpit. Saka ko lang napansin na parang maaligasgas ang kanyang mga palad. Nang sipatin ko, mga butil ng asin. Nagsaboy raw siya sa paligid ng bahay at sa gate. Kasabay noon ang pagtatakbuhan ng mga pusa sa bubong namin, ang pagngiyaw nila ng sabay-sabay. Hindi mga pusa yan, mga aswang yan. Sinundan ka pa uwi. Mahinang bulong ni mama na kinatayo ng pinong balahibo ko sa braso. Tandang-tanda ko ang pagtataka at takot. Bakit walang kapitbahay na nakapansin nun? Bakit parang ang tahimik ng paligid sa wari ko? Ang sabi ni mama, may paraan raw ang mga aswang. Nadasalan na raw ang paligid. Isang bagay muli na hindi ko palubos na maintindihan nun. Mula sa pagkakayakap sa akin, naigtad kami pareho nang lalong lumakas ang angilan sa labas. May ilang kumakaramot sa dingding. Maigi na lang, konkreto ang bahay namin. Saglit akong binitawan ni mama.
Tumungo sa side table ko, inabot ang telepono. Tumawag kay Lola Paulina. Humingi ng tulong. Iakap ang unan, may kung anong nagtulak sa akin na sumilip sa bintanang salamin na natatalokbongan ng kortina. Saka lang ako tuluyang naniwala nang makita ko sila sa labas ng aming bahay. Hindi ko mabilang. May ilang nakatanghod sa bakuran. May ilang nakatingala sa akin. May ilang nakadapo sa puno ng santol, ngunit lahat sila nasa anyo ng tao. Ang kaibahan lang, nagpapaga ang kanilang mga mata. Panay ang taas ng kanilang muka na para bang may inaamoy sila sa hangin. Tila napakatagal na magdamag, kapwa kami hindi nakatulog ni Mama. Bago magbukang liwayway, kumonte ang bilang nila. Sa sunod-sunod na tilaok ng manok, unti-unti silang nawala. Sabi ni Mama, babalik raw sila pagsapit ng gabi. Ngunit hindi pa rin ligtas kung lalabas ako. Delikado. May pasok ako noon sa eskwela. Ngunit malapit na rin namang magbakasyon. Marso na kasi. Napaaga lang ako ng konti sa mga kaklase ko sapagkat tinawagan na ni Mama ang advisor ko at sinabing may emergency daw kami at kailangan kaming umuwi ng probinsya. Nakita ko pa ang paghinto ng isang van sa tapat ng bahay. Sakay si Lola Paulina. Sinusundo kami. Mula noon, sa sitio Malaga na ako nanatili. Nakilala ko si Lola Caridad. At tuluyang naniwala na totoo ang mga aswang.